hindi na patupad yung promise ng ating Pangulo na ibigay sana sa mga magsasaka yung pondo ng makukuha ng ating gobyerno. Engineer, ito munang pagtaas ng presyo ng bigas po natin ngayon, ang may ilan ngang pamilihan nata kung monitor po ninyo na umaabot na sa 60 pesos per kilo yung presyohan po natin sa bigas. Ano po muna ang inyo pong komento dito at bakit kaya sa tingin po ninyo? Yeah, dapat wala tayong nakitang rason, no, na dapat tumaas yan. Isa is hindi naman tumaas yung international price sa ngayon, no? And yung taripa hindi rin tumaas. Dapat hindi basta-basta na umakyat yung presyo. Opo, pero normal ho ba ito o aasahan pa natin na magtutuloy-tuloy pa ito this year? Dapat sa tingin natin hindi dapat nag-increase, no. So dapat mag-set siguro ng MSRP ulit para at least matutok yung presyo. Hindi ho ba sapat yung ginagawa ng DA engineer sa pagtugon nitong, hindi ba napaghandaan ito? Dahil hindi naman po siguro ito first time, taon-taon talagang ganito pag panahon ng lean season, talagang magkakaroon ng ganitong pagtaas na presyo. Yeah, dapat na napaghandaan yan kasi yung importation naman pinayagan na pumasok. So wala tayong nakitang may problema. Dapat yung pag-increase bigla-bigla lang tataas. Pero sapat ho ba yung MSRP para mapigilan po itong pagtaas ng presyo ng bigas? Umaabot na nga ng 60 pesos kada kilo sa ilang lugar. Yeah, yung sa tingin natin yung MSRP kailangan maset yan para at least may reference price ang etong mga nagbebenta. So sa tingin natin sapat naman yun. Opo. At kung sapat, nasa magkano po ang possible kaya ang suhestyon, panukala po ng grupo ninyo dapat ipatupad ng Department of Agriculture? Yeah, yung pinakamaganda dapat nasa 55 pesos lang. Yun naman ang dating presyo. Yung 25% broken, I think mas ganda na sa 45 ganun ang presyo lang. Opo. Pero paano, ano ang magiging implikasyon po nito para naman po sa ating mga lokal na magsasaka? Yung presyo niyan, yung presyo niyan ang tingin naman natin hindi naman apektado dun sa farm gate price, no, kung ganun ang presyo. Opo. Pero ang aasahan ho ba natin kapag magkaroon na po ng MSRP ay may pagbaba po sa presyohan ng presyo ng bigas sa mga susunod po na mga araw, engineer? Yeah, we hope that we hope na matutukan nito kasi alam naman natin yung bigas binabantayan talaga ng consumer yan. So para at least hindi sumipa ng ganun kataas. Ano po ba ang mas dapat unahin ng gobyerno? Dagdag importasyon o palakasin itong lokal mga magsasaka po natin? Pagtibayin po ang suporta nila para po sa kanila? Sa tingin natin mas importante yung local production talaga. Dahil kung makita natin mas maraming player, ibig sabihin mas maraming producers, mas maraming makakabili dyan compared to sa importation. No? So yung
itong presyo na pagtaas mas hindi ganun ka tindi yung pagtaas kung makita natin yung local production lumawak and lumaki. Opo. Bago ko ipasok kay partner, ano po yung mga nakikita po ninyong agarang hakbang para maibsan naman po yung pasani ng mga mamimili habang hinihintay po natin naman itong susunod na anihan? Yeah, we expect na by March bababa yan, no? And kung yung mag-start ng ating local produce dito sa ating bansa, lalawak yung production natin, and sa tingin natin mas mababa na yung presyo at the time. Opo, Engineer, magandang umaga. Si Admar po ito. Kamusta na po yung panukala na muling itaas po yung taripa natin? Umuusad na po ba ito? Meron po bang naghainan nito sa Kongreso? Yeah, yung etong pagtaas ng taripa, kailangan talagang ibalik, no, sa yung 35% dahil yun ang presyo na pwedeng mag-stabilize ng presyo ng palay. At kung makita natin, no, nung binaba yung tariff nung panahon ng 2024 June, ang international price nun is $630 per metric tons, no. Ngayon ang international price is nasa $370 per metric ton. So malaki na yung binaba, no. So yung isa pa is yung tariff at that time is 35. Ngayon nasa 15%. So almost 48 to 50% na ang binaba dun sa presyo. So dapat ibalik yung itong taripa para at least matulungan ng ating mga magsasaka. So yung presyo kasi kung nakita natin bumalik sa 35%, yung landed cost ng 5% broken aabot lang ng 30 pesos per kilo. And yung pinakamura may 25% per kilo din. So ang tingin natin mas kailangan tutukan ito para at least may balik sa yung tariff sa tamang taripa. Dahil for the past year naman hindi naman ginalaw ng other economic team yung tariff. Ito lang administration na ginalaw itong tariff dito sa bigas. Opo, and ano pong assurance ng DA o di kaya ng Kamara ukol po dito, at firm ba sila sa proposal na muling ibalik doon sa 35% na taripa, considering bumaba na yung malaki na yung ibinawas sa mga imported na bigas, no, doon sa bentahan nito sa world market po, Engineer. Yeah, kung makita natin yung price na problema hindi dun sa importation or yung tariff na dun sa retail, no, yung reflection ng retail price saka yung tariff na sinasabi natin, no, kasi kung makita natin yung international price bumaba na ng 50%. Pero yung retail bumababa lang ng 24%, no? So hindi yun ang nakikita natin problem dun sa cost ng
presyo ng retail. I think yung value chain pa rin yung nabanggit ng ating presidente for the past year na yun ang dapat na tutukan yung value chain. Opo, at ano naman po yung inaasahan ninyo for 2026 na pangako po ng DA, lalo na sa sektor ng magsasaka? And natupad din ba yung sa 2025 na pangako nila for mga magsasaka po natin na engineer ng ating gobyerno, mula sa ating gobyerno? Yeah, sa 2025 talagang hindi nangyari, no? Kasi yung collection ng tariff na dapat nag-increase up to 30 bilyones. More than that pa sana kung hindi binaba yung tariff, hindi na ibigay sa atin farmers, no? Yung kung makikita mo sa GAA, yung 10 billion pa rin ang inano ng etong budget ng 2025. So malaking cut na nangyari na naibigay sana sa ating mga magsasaka yung collection ng tariff. And ito is hindi na patupad yung promise ng ating Pangulo na ibigay sana sa mga magsasaka yung pondo ng makukuha ng ating gobyerno. Opo. Pero so far, engineer, sa nakikita po ninyong mga hakbang na ginagawa po ng Department of Agriculture, ng mismong gobyerno po natin, patungkol nga po dito sa issue po ng presyo ng ating bigas, kontento naman po ang grupo po ninyo? Masaya naman po kayo? Yeah, sa part ng DA, of course, dapat kailangan i-push nila yung pagbalik ng taripa. Ang tingin natin is hindi lang sa bigas ang problema natin ngayon, no? Pati sa karne ng baboy, yung farm gate price bumagsak sa level na mas mababa pa doon sa production cost. So ito is dapat tukan din para at least yung livestock industry hindi malugi, no? And we hope na continuous ang production ng local industry para at least lumawak yung atin local produce. Opo. Siguro yung mensahe na lamang po ninyo, engineer, sa mga kababayan po natin, lalo po sa mga mamimili, para lang po maibsan po yung kanilang mga pag-aalala. Nako, alam mo naman, yung mga kababayan natin ay mataas na naman ang presyo ng bigas. Kabilang po yan sa mga mabibigat po nilang mga pasanin din sa mga panahong ito. Yeah, ang tingin naman natin, dapat hindi sumipa yung presyo ng bigas ng ganung kataas, and we hope by this March, kung umpisa na yung local produce natin, mag-normalize yung presyo. Alright. Maraming salamat, engineer, sa inyong pong oras.